Isang modernong tour ng salamin at bakal, iyon ang nakikita ni Miguel de la Cruz sa screen ng kanyang tablet. Isang multi-level commercial complex, kumpleto sa mga high-end na boutique at mga restaurant na may pangalan. Ito ang magiging pinakabagong hiyas sa korona ng De La Cruz Corporation, isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, at ang tanging nakatayo sa pagitan niya at ng tagumpay na iyon ay ang lumang gusaling kinaupuan niya ngayon. Ang Escu Augustine International School. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa kanyang noo, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa init sa loob ng function hall ng eskwelahan. Ang hiyaw ng luma at pagod na aircon ay tila isang bulong ng pagtutol sa kanyang mga plano. Ngunit para kay Miko, ito ay ingay lamang na malapit ng mapalitan ng tunog ng konstruksyon. Ito ay negosyo. Ganoon lang kasimple. Isang babae ang umakyat sa entablado upang ayusin ang mikropono. Magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong pakinggan ang pambungad na pananalita mula sa ating butihing presidente. Hindi pinansin ni Miko ang pangalan. Nakatutok ang kanyang mga mata sa blueprint, sa bawat linya at sukat na kabisado na niya. Ngunit nang magsalita ang nasa entablado, isang pamilyar na tinig ang pumunit sa kanyang konsentrasyon. Isang tinig na 10 taon na niyang hindi naririnig, ngunit hindi kailanman nabura sa kanyang alaala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin mula sa tablet. At doon, tumigil ang mundo ni Miko. Hindi maaari. Ang babaeng nakatayo sa entablado, nakasuot ng simpleng puting bestida, na may buhok na nakatali sa isang maayos na bon, ay hindi ang babaeng gusto niyang makita. Pero siya iyon. Ang bawat kurba ng kanyang mga labi, ang hugis ng kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagtayo, lahat ay nakatatak sa isipan ni Miko. Mas may kumpiyansa siya ngayon, mas matatag ang tindig, ngunit walang duda. Siya si Arabella. Ang kanyang belle. Ang multo ng kanyang kahapon ay biglang nagkatawang tao, at nakatayo ito sa panig ng kanyang mga kalaban. Isang malaking karangalan po na makasama kayong lahat ngayong hapon, simula ni Belle, at ang bawat salita niya ay tila isang suntok sa sikmura ni Miko. Nandito po tayo ngayon dahil sa isang banta. Isang banta sa ating komunidad, sa pangalawang tahanan ng ating mga anak. Nanlamig ang buong katawan ni Miko. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng bigla na lang naglaho na parang bula, ay ang presidente ng ang pinuno ng oposisyon. Ang pader na kailangan niyang gibain para sa kanyang proyekto. Anong kalupitan ng tadhana ito? Isang malaking korporasyon, patuloy ni Belle, at naramdaman ni Miko ang tingin ng ilang mga magulang na bumaling sa kanya, ang nais kunin ang lupang ito. Nais nilang palitan ang mga silid-aralan ng ating mga anak ng mga tindahan. Nais nilang palitan ang playground kung saan sila naglalaro ng isang malamig na parking lot. Sinasabi nilang ito ay progreso. Pero ang tanong ko po, progreso para kanino? Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit si Miko ay walang marinig kundi ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Flashback. Isang gabi sa tabing dagat, ang amoy ng alat sa hangin, ang malambot na buhok ni Belle sa kanyang mga daliri. Promise mo, Miko, hindi mo ako iiwan, bulong nito sa kanya. Promise, sagot niya. Isang pangakong napako, isang pangakong sinira, hindi niya alam kung paano. Hindi po tayo papayag, sigaw ni Belle, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Hindi natin isusuko ang Escu Augustine. Lalaban tayo para sa ating mga anak, para sa kinabukasan nila. Muling umugong ang palakpakan, mas malakas, mas nagkakaisa. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ni Miko ang mga mata ni Belle na dumaan sa direksyon niya. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, isang mabilis na kislap ng takot, bago ito agad na palitan ng isang malamig at matigas na pader. Binaling nito ang tingin sa iba, na parabang isa lang siyang estranghero sa karamihan. Natapos ang pagpupulong. Pinagkaguluhan si Belle ng mga kapwa magulang, binabati sa kanyang matapang na paninindigan. Si Miko ay nanatiling nakaupo, hindi makagalaw, tila isang estatwa sa gitna ng kaguluhan. 10 taon. 10 taon siyang naghanap ng mga kasagutan. 10 taon siyang ginambala ng tanong na bakit? At ngayon, narito ang sagot, 10 talampakan lang ang layo sa kanya, ngunit tila mas malayo pa kaysa dati. Kinailangan niyang kumilos. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit, at sinubukang pakalmahin ang nagwawalang puso.
Naglakad siya papalapit sa grupo, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Belle. Naramdaman ng mga tao ang kanyang presensya, ang aura ng isang CEO, at dahan-dahan silang nagbigay daan. Nakaharap na niya ito ngayon. Mas malapitan. Nakikita niya ang maliliit na linya sa gilid ng mga mata nito na wala pa roon dati. Nakikita niya ang pagod, pero nakikita rin niya ang lakas. Amoy niya ang pamilyar na pabango nito, isang halo ng vanilya at bulaklak na sampagita. Bumalik ang lahat ng alaala, ang sakit, ang pangulila, sa isang iglap. Belle D. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng isang dekada ng mga tanong at hinanakit. Huminto si Belle sa pakikipag-usap sa isang ina. Naramdaman niya ang titig ni Miko. Dahan-dahan siyang lumingon, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Malamig. Malayo. Tiningnan niya si Miko mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang piraso ng kasangkapan na hindi niya nagugustuhan. Sandali itong tumigil, hinayaan ang katahimikan na bumatak sa pagitan nila, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Pagkatapos ay tumalikod ito, handa nang umalis. Belle, sandali, pigil ni Miko, ang kanyang boses ay mas desperado na ngayon. Muli itong huminto, ngunit hindi ito lumingon. Ang likod nito ay nanatiling tuwid at matigas. At nang magsalita ito, ang bawat salita ay tila isang patalim na bumaon sa puso ni Miko, pinipilipit ang sakit ng kahapon at ang pait ng kasalukuyan. It's Engra Santiago to you, sir, sabi nito, ang boses ay matigas at formal, walang bakas ng kahit anong nakaraan. At wala tayong dapat pag-usapan. Hindi alam ni Belle kung paano siya nakarating sa kanyang kotse. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makalayo kay Miko. Ang mga paa niya ay tila may sariling isip, mabilis na tinahak ang pasilyo palayo sa function hall, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa multo ng kahapon na bigla na lang nagbalik. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang manibela. Pinilit niyang i-start ang makina, at ang ugong nito ay tila kasabay ng nagwawalang tibok ng kanyang puso. 10 taon. 10 taon ang pinilit na katahimikan. 10 taon ang pagtatayo ng pader sa paligid ng kanyang puso, pader na sa isang iglap lang ay gumuho dahil sa isang salita, sa isang tingin, mula sa lalaking akala niya ay hindi na niya muling makikita. Enrique Santiago. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya ang sarili niyang mga salita. Isang kasinungalingan. Isang panangga. Ang apelyido ng kanyang ama, ang tanging pangalang maibibigay niya sa kanyang anak, ay naging kanyang sandata laban sa lalaking dapat sana ay kasama niyang bumuo ng pamilya. Napakagat siya sa kanyang labi hanggang sa maramdaman ang hapdi, isang sakit na pisikal para lang malabanan ang sakit na emosyonal na bumabalot sa kanya. Pagdating niya sa kanilang maliit, ngunit maaliwalas na apartment, nadatnan niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang mundo. Si Angelo. Ang kanyang anak. Ang kanyang lakas. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto nito at lumapit sa kama. Sa dilim, pinagmasdan niya ang payapang mukha ng 10 taong gulang na bata. Ang mahahabang pilik mata, ang bahagyang nakabukang bibig, ang paraan ng pagta. Hindi alam ni Belle kung paano siya nakarating sa kanyang kotse. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makalayo kay Miko. Ang mga paa niya ay tila may sariling isip, mabilis na tinahak ang pasilyo palayo sa function hall, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa multo ng kahapon na bigla na lang nagbalik. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang manibela. Pinilit niyang i-start ang makina, at ang ugong nito ay tila kasabay ng nagwawalang tibok ng kanyang puso. 10 taon. 10 taon ang pinilit na katahimikan. 10 taon ang pagtatayo ng pader sa paligid ng kanyang puso, isang pader na sa isang iglap lang ay gumuho dahil sa isang salita, sa isang tingin, mula sa lalaking akala niya ay hindi na niya muling makikita. It's Enrique Santiago to you, sir. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya ang sarili niyang mga salita. Isang kasinungalingan. Isang panangga. Ang apelyido ng kanyang ama, ang tanging pangalang maibibigay niya sa kanyang anak, ay naging kanyang sandata laban sa lalaking dapat sana ay kasama niyang bumuo ng pamilya. Napakagat siya sa kanyang labi hanggang sa maramdaman ang hapdi, isang sakit na pisikal para lang malabanan ang sakit na emosyonal na bumabalot sa kanya. Pagdating niya sa kanilang maliit, ngunit maaliwalas na apartment,
nadatnan niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang mundo. Si Angelo. Ang kanyang anak. Ang kanyang lakas. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto nito at lumapit sa kama. Sa dilim, pinagmasdan niya ang payapang mukha ng 10 taong gulang na bata. Ang mahahabang pilik mata, ang bahagyang nakabukang bibig, ang paraan ng pagtaas-baba ng dibdib nito sa bawat hininga. Hinaplos niya ang malambot na buhok nito, isang haplos na puno ng pagmamahal at takot. Para sa batang ito, kaya niyang gawin ang lahat. Kaya niyang maging matapang. Kaya niyang harapin kahit sino. Kahit si Miko. Patawarin mo ako, anak, bulong niya sa hangin. Patawarin mo si mama kung kakailanganin nating lumaban. Inayos niya ang kumot ni Angelo at patawarin mo ako, anak, bulong niya sa hangin. Patawarin mo si mama kung kakailanganin nating lumaban. Inayos niya ang kumot ni Angelo at hinalikan ito sa noo bago siya tahimik na lumabas ng silid. Sa kusina, sumandal siya sa pader at hinayaan ang sariling bumagsak sa sahig. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. 10 taon. Nagtayo siya ng isang buhay mula sa wala. Ang maliit niyang panaderya, ang Abel's Bites, ay hindi lang isang negosyo, ito ang testamento ng kanyang pagsisikap, ang bawat tinapay at cake ay simbolo ng kanyang pagbangon. Ang pagiging president niya ay hindi para sa posisyon, ito ay paraan niya para maging parte ng mundo ni Angelo, para protektahan ang espasyong kinalalakihan nito. Inayos niya ang kanyang buhay, bawat piraso, para siguraduhing ligtas at masaya si Angelo. At ngayon, sa isang hapon lang, ang lahat ng iyon ay nanganganib na gumuho. Bakit ngayon, Miko? Bakit kailangan ngayon ka pa bumalik? Kinabukasan, pilit nang umiti si Belle. Naghanda siya ng almusal para kay Angelo, pinakinggan ang mga kwento nito tungkol sa school project, at hinalikan ito sa pisngi bago ihatid sa school bus. I love you, ma, sigaw ni Angelo mula sa bintana. I love you more, anak, pabalik niyang sigaw, kumakaway hanggang sa mawala sa paningin ang bus. Nang mag-isa na lang siya, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Sa Abel's Bites, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho. Ang pagmamasa ng harina, ang amoy ng bagong lutong tinapay, ang maselang pagdedekorasyon ng cake, ito ang kanyang terapiya. Ito ang kanyang santuwaryo. Dito, siya si Belle, ang may-ari, ang baker. Hindi siya ang babaeng tumakbo. Hindi siya ang babaeng nagtatago ng isang malaking sikreto. Katanghalian na nang tumunog ang maliit na kampana sa itaas ng pinto ng kanyang tindahan. Welcome po sa Abel's Bites, bati niya nang hindi tumitingin, abala sa pagsusulat ng pangalan sa isang birthday cake. Walang sumagot. Ngunit may isang anino na tumabon sa kanyang lamesa. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango, isang amoy na sinubukan niyang kalimutan, ang biglang humalo sa matamis na hangin ng kanyang panaderya. Nanigas ang kamay ni Belle na maihawak na piping bag ang kulay asul na icing ay bahagyang tumulo sa ibabaw ng cake, sinisira ang perpektong pagkakasulat. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatayo doon si Miko de la Cruz, nakasuot ng isang mamahaling itim na polo shirt. Ang buhok ay mas maikli kaysa dati, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at determinasyon. Hindi na siya ang binatang nangako sa kanya ng walang hanggan sa ilalim ng mga bituin. Isa na siyang lalaki, isang makapangyarihang lalaki na kayang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Belle, sabi nito, ang boses ay mababa at seryoso. Kailangan nating mag-usap. Mabilis na itinayo ni Belle ang pader sa paligid niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng mesa para itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pasensya na, sir, sagot niya, ang kanyang boses ay malamig at formal. May tinatapos akong order. Kung wala po kayong bibilhin, marami pa pong ibang customer na naghihintay. Walang ibang customer, Belle. Tayong dalawa lang, giit ni Miko, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. 10 taon, Belle. 10 taon akong walang narinig mula sa iyo. May karapatan akong malaman kung bakit. Wala kang karapatan sa kahit ano, matigas niyang sagot, iniwas ang tingin at nagkunwaring inaayos ang mga cupcake sa display. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang tray. Sa isang malakas na kalabog, ang ilang piraso ng red velvet cupcakes ay bumagsak at nagkalat sa sahig.
Diyos ko, bulong niya, mas para sa sarili kaysa kay Miko. Yumuko siya para pulutin ang mga iyon, ngunit naunahan siya ni Miko. Ako na, sabi nito, lumuhod sa harapan niya. Habang pinupulot nito ang mga nasirang cupcake, ang kanilang mga mukha ay magkalebel. Nakita ni Belle ang sakit sa mga mata ni Miko. At iyon ang mas nagpatakot sa kanya. Umalis ka na, Miko. Please, pakiusap niya, ang kanyang boses ay basag na. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Buhay mo? Paano naman ang buhay ko na ginulo mo noong umalis ka? Tanong nito, ang boses ay tumataas na. Tumayo si Belle. Wala kang alam sa mga nangyari. Kaya nga ipaalam mo sa akin, sigaw ni Miko, tumatayo na rin. Sabihin mo sa akin ang totoo, Belle. Sa mismong sandaling iyon, muling tumunog ang kampana sa pinto. Isang masayang tinig ang pumuno sa tensyonadong katahimikan. Mama! I got perfect score on SVI math test. Naniga si Belle sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Ito na. Ito na ang bangungot na gabi-gabi niyang kinatatakutan. Pumasok si Angelo, ang kanyang uniforme ay medyo gusot na, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay, may hawak na test paper na may malaking pulang 100. Ngunit ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho nang makita ang kanyang ina na namumutla at ang matangkad na lalaking nakatayo sa harapan nito. Naramdaman niya ang bigat sa hangin. Huminto si Angelo. Tumingin siya mula sa gulat na mukha ng kanyang ina papunta sa estranghero. Bilang isang batang magalang at pinalaki ng maayos, ngumiti siya ng bahagya at magalang na nagsabi. Good afternoon po, sir. Ang simpleng pagbating iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ni Miko. Napanood ni Belle kung paano nawala ang galit sa mukha ng lalaki. Nakita niya kung paano bumagsak ang tingin nito mula sa kanya papunta sa bata. Nakita ni Belle ang pagbabago sa mga mata ni Miko, mula sa galit, papuntang pagkalito, at dahan-dahang napalitan ng isang nanlalaking pagkabigla. Nakatitig ito kay Angelo na parabang nakakita ng isang multo. Ang ngiti ng bata, ang hugis ng mga mata nito, ang paraan ng pagkakatayo. Nakita ni Belle sa mukha ni Miko ang sandaling iyon, ang sandali kung kailan pinagdugtong-dugtong nito ang lahat. Ang sandali kung kailan ang imposible ay naging isang malamig, nakapangingilabot at hindi maikakailang katotohanan. Walang narinig si Miko. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ng tindahan, ang mahinang tunog ng oven, ang mismong paghinga niya, lahat ay naglaho. Ang tanging umiral sa kanyang mundo ay ang mukha ng batang lalaki na nakatayo sa may pinto. Isang mukhang pamilyar, isang ngiting tila kinuha mula sa isang lumang litrato na nakatago sa pitaka ng kanyang ina. Good afternoon po, sir. Ang magalang na boses ng bata ay isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang isipan. Paano? Paano nangyari ito? Parang isang manonood sa sinehan, pinanood ni Miko ang sarili niyang katawan na kumilos. Tumango siya sa bata, isang pilit na galaw. Narinig niya ang sarili niyang boses na nagsabing, I have to go, isang boses na hindi niya pag-aari. Naglakad siya palabas ng tindahan, nilagpasan ang bata na may pagtataka sa mga mata, at hindi na muling lumingon kay Belle. Sa loob ng kanyang mamahaling European car, hindi niya ito pinaandar. Nakahawak lang siya sa manibela, ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng hawak. Tinitigan niya ang sarili sa rearview mirror. Ano ang nakikita niya? Isang sisi. Isang matagumpay na lalaki. Hindi. Ang nakikita niya ay isang tanga. Isang lalaking 10 taon na niloloko. Hindi, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Nagkakamali ka lang. Nagkataon lang. Pero alam niyang hindi. Ang mga matang iyon. Ang ngiting iyon. Ang mga iyon ay hindi nagkataon lang. Ang mga iyon ay isang sumbat. Ang biyahe pabalik sa kanyang opisina sa De La Cruz Tower ay malabo. Hindi niya matandaan ang mga kalsadang dinaanan niya. Pagdating niya sa kanyang malawak at malamig na opisina sa pinakatuktok ng gusali, ang katahimikan ay nakabibingi. Sinubukan niyang buksan ang kanyang laptop para magtrabaho, para ibaling ang kanyang isip sa mga numero at kontrata. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Angelo. Sa isang iglap, kumilos siya. Hindi na niya kaya ang pagdududa. Binuksan niya ang kanyang web browser. Nag-type siya sa search bar,
S. Augustine International School website. Mabilis niyang nahanap ang hinahanap niya, isang gallery ng mga litrato mula sa Student Leaders Induction Ceremony. Nag-scroll siya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat pag-click. At doon, nakita niya ito. Isang malinaw na litrato. Angelo Santiago, Class President. Nakatitig siya sa litrato, sa batang lalaking buong pagmamalaking nakatingin sa kamera, isang medalya ang nakasabit sa kanyang leg. Ang kanyang ngiti. Diyos ko, ang kanyang ngiti. Tumayo si Miko at naglakad papunta sa isang malaking estante na puno ng mga parangal at libro. Sa likod ng mga iyon, may isang maliit at nakatagong safe. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan iyon. Kinuha niya ang isang lumang photo album na matagal na niyang hindi tinitingnan. Ang album ng kanyang kabataan. Mabilis niyang nilipat ang mga pahina, ang bawat lumang litrato ay nagpapabilis ng kanyang paghinga. At natagpuan niya ang hinahanap. Isang litrato niya noong siya ay nasa elementarya rin, nakangiti pagkatapos manalo sa isang spelling bee contest. Bumalik siya sa kanyang mesa. Inilagay niya ang lumang litrato sa tabi ng kanyang monitor, kung saan naroon ang digital na imahe ni Angelo. At doon, sinampal siya ng katotohanan. Hindi lang ito pagkakahawig. Ito ay isang salamin. Ang parehong hugis ng mga mata. Ang parehong mga labi na kapag bumingiti ay bahagyang tumatagilid sa isang gilid. Ang parehong matigas na panga na nagpapakita ng determinasyon. Isang anak. May anak sila ni Belle. Isang anak na 10 taon nang nabubuhay sa mundo nang hindi niya alam. Ang pagkalito ay napalitan ng isang umaapaw na galit. Isang galit na nagsimula sa kanyang tiyan at mabilis na umakyat sa kanyang dibdib, na parang isang apoy na sumusunog sa lahat ng natitirang pasensya at pangunawa. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Pinaglaruan siya. Ginawa siyang tanga. Si Belle, paano niya nagawa ito sa kanya? Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na umalis ng opisina. Ang gabi ay bumabagsak na sa syudad, ngunit para kay Miko, ang dilim ay nasa loob ng kanyang puso. Alam niya kung saan pupunta si Belle. Alam niya ang ruta nito pauwi mula sa tindahan. Hinarang niya ito. Sa isang hindi gaanong mataong kalsada, kung saan ang mga puno sa gilid ay nagbibigay ng mahahabang anino sa ilalim ng ilaw post, itinabi ni Miko ang kanyang kotse sa harap ng sasakyan ni Belle. Napilitan itong huminto. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha ni Belle sa pamamagitan ng windshield nito bago siya bumaba ng kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang niya palapit sa kotse ni Belle ay mabigat. Bawat hakbang ay pinapatindi ang galit na kumukulo sa loob niya. Kumatok siya ng malakas sa bintana nito. Lumabas ka dyan, Belle. Mag-usap tayo. Nanginginig na ibinaba ni Belle ang bintana. Miko, ano ba nang ginagawa mo? Umalis ka na, nakikiusap ako sa'yo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako sinasagot, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas, walang bakas ng lalaking nagmamakaawa sa tindahan kanina. Isang tanong, isang sagot. Pagkatapos nito, aalis ako. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Belle, ang paglaban sa pagitan ng takot at ng pagod. Sa huli, sumuko ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas. Nakatayo sila ngayon sa ilalim ng nag-iisang ilaw poste, ang kanilang mga anino ay mahaba at magkahiwalay. Ano nang kailangan mo? Tanong ni Belle, niyayakap ang sarili na parabang nilalamig, kahit na mainit ang gabi. Tinitigan siya ni Miko ng diretso sa mga mata, hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya. Hinayaan niyang maramdaman ito ang bigat ng kanyang tanong bago pa man niya ito bigkasin. At pagkatapos, sa nanginginig ngunit malakas na boses, ibinato niya ang tanong na susugat sa kanilang dalawa. Anak ko ba siya, Belle? Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na pagkabog ng sariling puso ni Miko sa kanyang mga tainga. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Belle, ang huling piraso ng kanyang pagtatanggol ay gumuho. Napapikit ito. Isang butil ng luha ang gumapang mula sa kanyang mga mata, isang kumikinang na bakas sa kanyang pisngi. At nang muli itong dumilat, ang mga mata nito ay puno ng sakit na katumbas ng nararamdaman niya. Hindi na ito nagsalita. Tumango lang ito. Isang mabagal, halos hindi makitang pagtango, ngunit para kay Miko, ito ay isang pagsabog.
Isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Bakit? Bulong niya, ang galit ay napalitan ng isang malalim na kirot. Ang boses niya ay basag. Bakit mo itinago sa akin? Bakit ka umalis? Ang tanong na iyon ang tila bumasag sa kung anumang pumipigil kay Belle. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pait na matagal nang nakatago. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ngayon sa isang emosyong hindi pa nakikita ni Miko dati. Hindi ito takot. Hindi ito pagsisisi. Ito ay galit din. Bakit? Ulit niya, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Gusto mong malaman kung bakit, Miko? Gusto mo talagang malaman ang dahilan? Lumapit si Belle ng isang hakbang, ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya, mapanghamon. Tanungin mo ang nanay mo, sabi niya, ang bawat salita ay matalas at sinadya para sumugat. Tanungin mo si Doña Elvira. Ang mga salitang iyon ay nakalason. Tanungin mo ang nanay mo. Pagkasabi noon, tumalikod si Belle at pumasok sa kanyang kotse. Iniwan niya si Miko na nakatayo roon, tulala sa gitna ng daan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Habang pinapaandar niya ang sasakyan palayo, hindi niya ito tiningnan sa rearview mirror. Hindi niya kaya. Ang makita ang sakit sa mukha ni Miko ay parang pagtingin sa sarili niyang sugat na muling binuksan. Sa buong biyahe pa uwi, ang kanyang isipan ay wala sa daan. Ito ay nasa nakaraan. Isang magarang coffee shop sa isang 5-star hotel. 10 taon na ang nakalipas. Ang hangin sa loob ay malamig, pero si Belle ay pinagpapawisan. Katapat niya sa mesa ang isang babaeng nakatingin sa kanya, na para bang isa siyang dumi na dumikit sa mamahalin nitong sapatos. Si Doña Elvira de la Cruz. Noon, si Belle ay 20. Ang mga salitang iyon ay nakalason. Tanungin mo ang nanay mo. Pagkasabi noon, tumalikod si Belle at pumasok sa kanyang kotse. Iniwan niya si Miko na nakatayo roon, tulala sa gitna ng daan, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Habang pinapaandar niya ang sasakyan palayo, hindi niya ito tiningnan sa rearview mirror. Hindi niya kaya. Ang makita ang sakit sa mukha ni Miko ay parang pagtingin sa sarili niyang sugat na muling binuksan. Sa buong biyahe pa uwi, ang kanyang isipan ay wala sa daan. Ito ay nasa nakaraan. Isang magarang coffee shop sa isang 5-star hotel. 10 taon na ang nakalipas. Ang hangin sa loob ay malamig, pero si Belle ay pinagpapawisan. Katapat niya sa mesa ang isang babaeng nakatingin sa kanya, na para bang isa siyang dumi na dumikit sa mamahalin nitong sapatos. Si Doña Elvira de la Cruz. Noon, si Belle ay 20 taong gulang pa lamang, isang college student na puno ng pangarap at pag-ibig para sa anak ng babaeng ito. Isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Plano niyang sabihin iyon kay Miko sa kanilang susunod na pagkikita, isang sikretong dala niya na maihalong takot at kagalakan. Ngunit naunahan siya ng ina nito. Alam ko ang tungkol sa inyo ng anak ko, simula ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Hindi ito nagtanong, ito ay isang pahayag. At nandito ako para sabihin sa'yo na itigil mo na yan. Ma'am, nagmamahalan po kami ni Miko, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira. Pagmamahal? Hiza, alam nating pareho kung ano talaga ang habol mo. Pera. Ang pangalan ng pamilya namin. Inilabas nito ang kanyang checkbook. Magkano? Sabihin mo ang presyo mo para layuan mo ang anak ko. Naramdaman ni Belle ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi po ako tumatanggap ng bayad. Hindi po pera ang habol ko kay Miko. Talaga ba? Itinigil ni Doña Elvira ang pagsusulat at tinitigan siya ng masama. Kung ganoon, baka ibang paraan ang kailangan nating gawin. Humilig ito pasulong. Taga-probinsya ka, hindi ba? May mga magulang ka doon. Isang maliit na bukid. Napakasimple ng kanilang buhay. Nakakaawa naman kung bigla silang mawalan ng lupang sinasaka, hindi ba? O kung ang kapatid mong nag-aaral sa Maynila ay biglang matanggal sa kanyang scholarship. Napakadaling mangyari ng mga aksidente, Belle. Isang tawag ko lang. Nanlamig ang buong katawan ni Belle. Ito ay hindi na isang alok, ito ay isang banta. Isang malinaw at brutal na banta.
Napahawak siya sa kanyang tiyan, kung saan naroon ang maliit at walang kamalay-malay na buhay na kanyang dinadala. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pamilya niya, sa magiging anak niya. Inilapag ni Doña Elvira ang isang sobre sa mesa. Sa loob niyan ay cash. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayong malayo dito. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita o magpaparamdam kay Miko. Kung hindi, tuparin mo ang sinabi ko, tutuparin ko rin ang banta ko. Malinaw ba? Tumango si Belle, walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Kinuha niya ang sobre gamit ang nanginginig na kamay at tumayo. Naglakad siya palabas ng coffee shop, ang bawat hakbang ay parang may tinik. Hindi siya lumingon. Ang huling alaala niya ng araw na iyon ay ang kanyang sarili na umiiyak ng tahimik sa loob ng isang bus paalis ng Maynila, hawak ang sobreng hindi niya binalak buksan, at ang isa pang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Pinangako niya sa sarili niya at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak, poprotektahan niya ito. Kahit anong mangyari. Pagdating ni Belle sa kanyang apartment sa kasalukuyan, nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan. Isinandal niya ang kanyang likod sa nakasaradong pinto, ang alaala ay sariwang-sariwa pa rin. Ang sakit, ang kahihiyan, ang takot, nandito pa rin ang lahat. Tanungin mo ang nanay mo. Alam niyang isang bomba ang binitiwan niya kay Miko. At isang bahagi niya ang gustong masaktan ito, para maramdaman ito kahit kapiraso lang ng sakit na dinanas niya. Ngunit isa ring bahagi niya ang naawa dito. Dahil alam niyang hindi alam ni Miko ang kayang gawin ng sarili nitong ina. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, tumunog ang telepono ni Doña Elvira de la Cruz. Ma'am, sabi ng boses sa kabilang linya, isang pribadong investigador na matagal na niyang tauhan. May impormasyon na po ako tungkol sa Vice President ng East Augustine. Ang pangalan niya po ay Arabella Santiago. Santiago, ulit ni Doña Elvira, may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Opo. Pero ayon po sa records, ang dati niyang pangalan ay Arabella Pascual. At may anak po siyang lalaki. 10 taong gulang. Nagngangalang Angelo Santiago. Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Ipadala mo sa akin ang lahat ng impormasyon, utos ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at malamig. Lahat. Lalo na ang litrato ng bata. Pagkababa ng telepono, tinitigan ni Doña Elvira ang bintana, ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang hamak na babaeng iyon. Nagbalik ito. At may dala itong sandata. Isang sandata na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinagplanuhan. Hindi. Hindi siya papayag. Bumalik tayo kay Belle. Matapos ang ilang sandali, pinilit niyang tumayo mula sa pagkakasandal sa pinto. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Angelo. Pumasok siya sa silid ng kanyang anak. Nakita niyang natutulog na ito, ngunit ang kumot nito ay nahulog sa sahig. Dahan-dahan siyang lumapit para ayusin ito. Habang kinukumutan niya ang anak, hindi niya napigilan ang isang hikbi na kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang hikbi na puno ng 10 taon ng pinigil na sakit. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mukha ay nasa kanyang mga palad habang tahimik siyang umiiyak, sinusubukang huwag gisingin ang kanyang anak. Ngunit huli na ang lahat. Isang maliit na kamay ang humaplos sa kanyang likod. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at nakita niya si Angelo na, isang maliit na kamay ang humaplos sa kanyang likod. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at nakita niya si Angelo na gising na, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Mama, bulong ni Angelo, ang kanyang boses ay inaantok pa. Bakit po kayo umiiyak? Mabilis na pinunasan ni Belle ang kanyang mga luha. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting alam niyang hindi makakapaniwala. Wala, anak. Nanaginip lang siguro si Mama. Pero hindi siya binitiwan ng tingin ni Angelo. Kahit sa kanyang murang edad, mayroon itong lalim ng pangunawa na minsan ay ikinagugulat ni Belle. Hinawakan nito ang kamay niya. Dahil po ba iyon sa lalaki kanina sa shop? Tanong nito, ang kanyang boses ay seryoso. Sino po ba siya, Mama? Naramdaman ni Belle ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Paano niya sasagutin iyon?
Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na napakakomplikado, isang bagay na kahit siya ay nahihirapang unawain? Tinitigan niya ang kanyang anak, ang matalinong bata na ito, ang mabait na bata na ito, na karapat-dapat malaman ang katotohanan. Ngunit natatakot siya. Natatakot siyang sirain ang payapang mundo nito. Siya ay isang lumang kaibigan ni Mama, sabi niya, pinipili ang pinakaligtas na sagot. Tumango si Angelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi ito kumbinsido. Niyakap nito si Belle ng mahigpit. Okay lang po, makahit sino pa po siya, nandito lang ako para sa inyo. Hindi ko po kayo iiwan. Sa mga salitang iyon, muling bumagsak ang mga luha ni Belle, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito dahil sa sakit. Mayroon ng halong pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ang kanyang tanging yaman, ang kanyang matibay na sandigan. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging mas matapang. Sa isip ni Belle, isang desisyon ang nabuo. Bukas, haharapin niya ang resulta ng kanyang mga sinabi. Haharapin niya si Miko. Haharapin niya ang nakaraan. Ngunit ngayong gabi, hahayaan muna niyang yakapin siya ng kanyang anak, hinahayaan ang inosenteng pagmamahal nito na maging kanyang kalasag laban sa mga halimaw na nagbabalik. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, isang halimaw ang katatanggap lang ng isang email. Naglalaman ito ng isang folder ng mga dokumento at mga litrato. At habang tinitingnan ni Doña Elvira de la Cruz ang malinaw na litrato ng kanyang apo, isang apong hindi niya kailanman kikilalanin, isang malamig at kalkuladong plano ang nabubuo na sa kanyang isipan. Isang planong hindi lang sisira kay Belle, kundi sisira rin sa anumang namumuong ugnayan sa pagitan ng mag-ama. Ang mga salita ni Belle ay isang laso na gumapang sa ugat ni Miko hanggang sa umabot sa kanyang puso. Tanungin mo ang nanay mo. Hindi siya umuwi sa kanyang kondo. Minaneho niya ang kanyang kotse, tinahak ang daan patungo sa lugar na matagal na niyang hindi itinuturing na tahanan. Ang mansyon ng mga De La Cruz. Nadatnan niya ang kanyang ina sa malawak na sala, kalmadong nagbabasa ng isang libro habang humihigop ng tsaa na para bang isang ordinaryong gabi lang. Ang imahe ng kapayapaan na iyon ay isang malaking insulto sa kaguluhang nagaganap sa loob ni Miko. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Miko, ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Itinaas ni Doña Elvira ang kanyang tingin mula sa libro, isang perpektong inarkong kilay ang tumaas. Miguel, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Nagkita kami ni Belle, diretsong sabi ni Miko. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina, ngunit nakita ni Miko ang isang halos hindi mahahalata na pagtigas ng kanyang panga. At ano naman ngayon? Ang babaeng iyon ay parte na ng nakaraan. May anak kami, sabi ni Miko, at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang isang munting satisfaksyon nang makita niyang mabitawan ng kanyang ina ang librong hawak. 10 taon na siya. At alam niyo kung bakit ko lang nalaman ngayon? Dahil tinakot niyo siya. Dahil sinira niyo ang buhay niya 10 taon na ang nakakaraan. Tumayo si Doña Elvira. Inayos niya ang kanyang mamahaling damit at hinarap ang kanyang anak, hindi na sinusubukang itago ang kanyang pagkasuklam. Ginawa ko ang dapat gawin. Ginawa ko yun para protektahan ka, para protektahan ang pangalan ng pamilyang ito mula sa isang oportunistang tulad niya. Hindi makapaniwala si Miko sa kanyang narinig. Protektahan? Tinanggalan niyo ako ng karapatang makilala ang sarili kong anak. Tinawag niyo iyong proteksyon. Sigaw ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay matalas na ngayon. Hindi mo naiintindihan noon, Miko, masyado kang bulag sa pag-ibig. Ang babaeng iyon ay isang pagkakamali. Isang dumi na kailangang linisin. At ang batang iyon ay bunga ng isang pagkakamali. Sa mga salitang iyon, isang bagay sa loob ni Miko ang tuluyang nasira. Ang natitirang respeto, ang natitirang pagtingin niya sa babaeng nagluwal sa kanya, ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ngayon ay isang halimaw na nakasuot ng damit ng kanyang ina. Hindi, mariing sabi ni Miko, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Ang anak ko ay hindi isang pagkakamali. Ang tanging pagkakamali dito ay ang pag-iisip kong pamilya pa rin tayo. Tumalikod siya at naglakad palayo, bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan at palapit sa isang katotohanang kailangan niyang panindigan. Kinabukasan, ang function hall ng Ace Augustine ay mas puno pa kaysa dati.
Naroon ang mga miyembro ng board ng De La Cruz Corporation, mga abogadong nakasimangot, at ang mga magulang na ang mga mukha ay puno ng tensyon at pag-aalala. Sa isang sulok, nakita ni Miko si Belle, nakatayo kasama ang ibang mga miyembro ng AA. Ang mukha nito ay pagod ngunit matatag. Sa tabi nito, nakaupo si Angelo, ang kanyang anak. Nang tawagin ang kanyang pangalan, umakyat si Miko sa entablado. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Inaasahan ng kanyang board ang isang anunsyo ng tagumpay. Inaasahan ng mga magulang ang isang hatol ng pagkatalo. Kinuha ni Miko ang mikropono. Tumingin siya sa mga taong nasa harapan niya, ngunit ang kanyang mga mata ay lumapag at nanatili sa isang direksyon. Kay Belle at kay Angelo. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ng kanyang anak at ang nagbabantang tingin ni Belle. Huminga siya ng malalim. Magandang hapon po sa lahat, simula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw sa buong silid. Nandito ako ngayon bilang isihi ng De La Cruz Corporation para magbigay ng pinal na desisyon tungkol sa proyektong nakaplano sa lupang ito. Katahimikan. Ang lahat ay naghihintay. Sa nakalipas na mga araw, maraming bagay ang naging malinaw sa akin, patuloy niya. Mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kita. Mas mahalaga kaysa sa bakal at semento. Tumingin siya ng diretso kay Angelo. Mga bagay tulad ng kinabukasan ng ating mga anak. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Belle. Ang mga miyembro ng board niya ay nagsimula ng magbulungan. Dahil dito, deklara ni Miko, ang kanyang boses ay umalinggaw ng may bigat at kapangyarihan. Ang De La Cruz Corporation ay opisyal nang binabawi ang aming proposal. Ang S2 Augustine ay mananatili. Sa isang iglap, natulala ang lahat. Pagkatapos ay isang malakas na sigawan at palakpakan ang sumabog mula sa panig ng mga magulang. Nagsitayuan sila, nagyakapan, nagbunyi. Ang mga miyembro ng board ni Miko ay naiwang nakanganga, hindi makapaniwala. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Miko ay nakahanap sa mga mata ni Belle. Nakita niya ang kanyang pagkabigla, ang kanyang hindi paniniwala. At sa ilalim ng lahat ng iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita niya ang isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Ngunit ang tagumpay ay panandalian. Kinabukasan, isang bomba ang sumabog, hindi sa anyo ng dinamita, kundi sa anyo ng isang email. Isang email na ipinadala sa lahat ng magulang at staff ng S2 Augustine. Galing ito sa isang anonymous sender. Ang laman, isang detalyadong ulat, kumpleto sa mga peking bank statement at gawa-gawang testimonya na nagsasabing si Arabella Santiago, ang kanilang pinagkakatiwalaang president, ay nagnakaw ng daan-daang libong piso mula sa pondo ng FEE para sa kanyang personal na paggasta. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Nasa opisina si Miko, ninanamnam pa rin ang pakiramdam ng paggawa ng tama, nang tumawag ang kanyang abogado. Miko, may malaki tayong problema. Pero hindi sa korporasyon. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ni Miko. Si Belle Santiago. Inakusahan siya ng embezzlement. Isang malaking iskandalo ang nangyayari sa S2 Augustine ngayon. Nanlamig si Miko. Ano? Ang pinakamasama pa, patuloy ng abogado, ay ang desisyon ng school board. Dahil sa bigat ng akusasyon, si Belle Santiago ay sinuspinde sa kanyang posisyon bilang FEE president habang iniimbestigahan ang kaso. Nabitawan ni Miko ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig ng may malakas na kalabog. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Hindi siya nanalo. Ang kanyang pag-atras ay hindi isang pagkapanalo. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At ang kanyang ina, si Doña Elvira, ay tumugon ng mabilis at walang awa, tinatarget hindi siya, kundi ang kahinaan niya. Si Belle. Sinubukan niyang itama ang lahat. Ngunit sa isang iglap, mas ginawa niyang masahol ang sitwasyon. Ang babaeng sinisikap niyang bawiin ay nahaharap ngayon sa kahihiyan at posibleng pagkakakulong, at lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Ang salitang "kisuspendido" ay umalinggaw sa isip ni Belle na parang isang basag na kampana. Nakatayo siya sa labas ng opisina ng punong guro, hawak ang isang opisyal na sulat. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa paligid niya, ang dating masayang pasilyo ng S2 Augustine ay tila naging isang korte. Ang mga tingin ng ibang magulang, mga taong dati niyang kasamang tumatawa at nagpaplano, ay ngayon ay puno ng pagdududa,
awa, at ang pinakamasakit sa lahat, paghusga. Ang bawat bulungan ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Narinig mo ba? Grabe, hindi mo akalain, no? Kawawa naman yung anak niya. Nakakahiya. Sabi na nga ba, parang may mali sa kanya eh. Masyadong perpekto. Niyuko ni Belle ang kanyang ulo, nais niyang magkaroon ng isang balabal na magtatago sa kanya mula sa lahat. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa posisyon. Ito ay tungkol sa kanyang pangalan, ang tanging bagay na maipagmamalaki niya, ang tanging bagay na maipapamana niya sa kanyang anak. At ngayon, dinudungisan ito sa harap ng lahat. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang paghatid kay Angelo sa eskwelahan kinaumagahan. Nakita niya kung paano umiwas ng tingin ang mga kaklase nito. Nakita niya ang mga batang nagbubulungan habang nakatingin sa kanyang anak. At nakita niya ang ngiti ni Angelo na unti-unting nawawala, napapalitan ng isang pagkalito at sakit na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Nang hapong iyon, umuwi si Angelo na tahimik. Hindi ito nagkwento tungkol sa kanyang araw. Naupo lang ito sa sofa at niyakap ang kanyang mga tuhod. Lumapit si Belle at umupo sa tabi nito. Anak, may problema ba? Malambing niyang tanong. Hindi sumagot si Angelo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala ito, ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Mama, sabi nito sa isang maliit na boses. Totoo po ba yung sinasabi nila? Kumuha ka po ba ng pera? Ang tanong na iyon ay mas masakit kaysa sa lahat ng akusasyon sa mundo. Ito ay isang punyal na direktang tumama sa kanyang puso bilang isang ina. Niyakap niya si Angelo ng mahigpit, pinipigilan ang sariling mga luha. Hindi, anak. Hindi totoo yun. Hinding-hindi gagawin ni mama yun. Pero bakit po nila sinasabi yun? Dahil minsan, may mga taong masasama, anak. May mga taong handang manakit ng iba para makuha ang gusto nila, paliwanag niya, ang bawat salita ay may pait. Sa gitna ng kanilang pag-uusap may kumatok sa pinto. Si Miko. Nang buksan ni Belle ang pinto at makita siya, ang lahat ng sakit at sama ng loob ay bumalik. Ano nang ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Belle, I'm so sorry. Hindi ko alam na gagawin niya to, sabi ni Miko, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Pero ayusin ko to, pangako. Aayusin, mapait na tumawa si Belle. Lahat ng hinawakan mo, Miko, nasisira. Tingnan mo ang nangyari. Dahil sa'yo, dahil sa pamilya mo, ang anak ko ay nasasaktan. Ang pangalan ko ay nadudungisan. Umalis ka na. Huwag na kayong magpapakita sa amin. Isinara niya ang pinto ng malakas sa mukha ni Miko. Sumandal siya dito, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, hindi na niya tinulak si Miko palayo dahil sa takot. Tinulak niya ito palayo dahil sa galit. Ngunit sa labas ng pinto, hindi umalis si Miko. Narinig niya ang bawat salita ni Belle, at ang bawat isa ay parang isang sampal na gumising sa kanya. Tama siya. Puro salita lang siya. Ngayon na ang oras para patunayan ito sa gawa. Hindi na niya sinubukang kausapin si Belle. Sa halip, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang tama. Ginamit niya ang kapangyarihan at yaman na dati niyang ginagamit para sa pansariling interes, pero ngayon ay para sa paghahanap ng katotohanan. Tinawagan niya ang pinakamagaling na cybercrime investigation team sa bansa, mga taong mas magaling pa sa mga tauhan ng kanyang ina. I want you to trace an email. I want to know who sent it, where it came from, and who paid for it. I want everything. And I want it yesterday. Sa sumunod na 2 araw, habang si Belle ay nabubuhay sa isang impyerno ng kahihiyan, si Miko at ang kanyang team ay walang tigil na nagtrabaho. Sinundan nila ang digital footprints, sinira ang mga firewalls, at sinuyod ang mga financial records. At natagpuan nila ang kanilang hinahanap, isang trail na nagsimula sa isang bayarang hacker at natapos sa isang bank transfer mula sa isang offshore account na direktang konektado sa isa sa mga pinagkakatiwalaang assistant ni Doña Elvira. Ang ebidensya ay malinaw. Hindi mapagkakaila. Isang gabi, muling kumatok si Miko sa pinto ni Belle. Ayaw na sana niya itong pagbuksan, ngunit ang katok ay hindi tumitigil. Sa huli, binuksan niya ito nang may galit sa kanyang mukha.
Hindi mo ba naiintindihan ang salitang umalis ka na? Hindi nagsalita si Miko. Sa halip may iniabot ito sa kanya. Isang maliit, itim na Bixby flash drive. Tiningnan ito ni Belle nang may pagtataka. Ano to? Nandyan ang lahat, sabi ni Miko, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat. Hindi siya mayabang. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Belle dati, isang malalim at taos-pusong pagpapakumbaba. Nandyan ang lahat ng ebidensya, Belle. Ang patunay na wala kang kasalanan. Ang pangalan ng hacker, ang bank transfer, ang koneksyon sa nanay ko. Lahat. Tinitigan ni Belle ang AFSB, pagkatapos ay tumingin siya kay Miko. Patawarin mo ako, patuloy ni Miko, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko. Na idinulot ko. Hindi ko na mabubura ang nakaraan, pero hayaan mo akong itama ang lahat ng kaya kong itama, simula ngayon. Nakatayo lang si Belle, hawak ang maliit na piraso ng plastik na naglalaman ng kanyang katubusan. Ang galit sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw, napapalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ang duwag na Miko ng nakaraan. Hindi rin ito ang aroganteng Zihi na nakilala niya ulit. Ito ay isang lalaking lumalaban. At sa pagkakataong ito, lumalaban ito para sa kanya. Hawak ang AFSB na parang isang sagradong anting-anting, pumasok si Belle sa emergency meeting ng FE kinabukasan. Sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Itinaas niya ang kanyang noo. Ang mga bulungan ay naroon pa rin, ngunit wala ng talab ang mga ito. Dahil ngayon, dala niya ang katotohanan. Nang siya na ang tinawag sa harap, ang katahimikan sa silid ay mabigat. Kalmado niyang isinalaysay ang panig niya, hindi nagtataas ng boses, hindi nagpapakita ng galit. Sa huli, itinaas niya ang ESB. Lahat po ng sinabi ko ay narito ang katibayan, sabi niya sa buong komite at sa mga magulang na naroon. Isang imbestigasyon ang magpapatunay na ang email na ipinadala sa inyo ay puno ng kasinungalingan, na ang mga dokumento ay pineke, at ang lahat ng ito ay gawa ng isang taong gustong sirain hindi lang ako, kundi ang kapayapaan sa ating eskwelahan. Isinaksak niya ang ESB sa laptop na konektado sa projector. Sa isang iglap, ang mga kopya ng bank transfer, ang pag-uusap sa pagitan ng hacker at ng nagbayad dito, ang digital trail na lahat ay tumuturo sa iisang direksyon, ay lumitaw sa malaking screen para makita ng lahat. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Ang mga mukha na dating mapanghusga ay napalitan ng hiya at pagsisisi. Ang punong guro, matapos makita ang ebidensya, ay agad na tumayo. Santiago, sa ngalan ng Esu Augustin, kami po ay humihingi ng paumanhin. Agad naming ibabalik ang inyong posisyon at maglalabas kami ng opisyal na pahayag para linisin ang inyong pangalan. Tagumpay. Ngunit habang nagpapalakpakan ang mga tao, hindi doon nakatuon ang isip ni Belle. Ang kanyang mga mata ay napunta sa likod ng silid, kung saan tahimik na nakatayo si Miko, nakasandal sa pader. Hindi siya umagaw ng eksena. Hinayaan niya si Belle na ipanalo ang sarili nitong laban. Ngunit ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta na mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang tangulang, naunawaan nila ang isa't isa. Makalipas ang ilang oras, nagkita sila sa isang parke sa tabi ng isang lawa, malayo sa ingay ng syudad. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat, ito ay mapayapa. Salamat, Miko, basag ni Belle sa katahimikan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala kang dapat ipagpasalamat, Belle, sagot ni Miko, ang kanyang tingin ay nasa malawak na lawa. Utang ko yan sa'yo. Sa inyo ni Angelo. Ang totoo, kulang pa yan. Humarap siya kay Belle. Alam kong hindi sapat ang sorry. At alam kong hindi mabubura ng isang gabi lang ang 10 taon ng sakit. Pero gusto kong malaman mo, Belle, na hindi na ako ang lalaking hinayaan kang umalis. Hinding-hindi na mangyayari ulit yun. Tinitigan siya ni Belle, sinusuri ang bawat salita, ang sinseridad sa kanyang mga mata. Natatakot ako, Miko. Alam ko. Natatakot akong magtiwala ulit. Natatakot ako para kay Angelo. Ang payapa niyang mundo, biglang nagulo. Kaya nga hayaan mo akong tulungan kang ayusin iyon, sabi ni Miko, lumapit ng isang hakbang. Hindi bilang isihi ng De La Cruz.
hindi bilang dating kasintahan. Hayaan mo akong maging ama ni Angelo. Hayaan mo akong patunayan sa inyo araw-araw na karapat-dapat ako. Walang pilitan. Walang madalian. Hihintayin ko. Kahit gaano katagal. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Belle ang pagbagsak ng huling pader sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay hindi na humihingi, siya ay nag-aalok. Hindi siya naniningil, siya ay handang magbayad. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti. Okay, Miko, sabi niya. Simulan natin. Bago niya simulan ang kahit ano kasama si Belle at Angelo, may isang bagay pa siyang kailangang tapusin. Muli siyang nagtungo sa mansyon ng mga De La Cruz. Nadatnan niya ang kanyang ina, ang mukha nito ay madilim, talunan. Napakagaling mong bata, Miguel, sarkastiko nitong sabi. Sinira mo ang isang multibilyong proyekto at kinampihan mo ang isang babaeng walang ginawa kundi sirain tayo. Kalmadong umupo si Miko sa tapat nito. Hindi, ma, kayo ang sumisira sa pamilyang ito. Matagal na. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Tapos na po. Si Belle at si Angelo, sila ang pamilya ko ngayon. At kung may gawin kayo, kahit ano, para saktan sila ulit, isinusumpa ko sa inyo, sa araw na iyon, isipin niyo na lang na wala na kayong anak. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa sala. Alam ni Doña Elvira, sa wakas, na natalo na siya. Ang kontrol na hawak niya sa kanyang anak sa loob ng 30 taon ay bigla na lang nawala. Makalipas ang isang linggo. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay pumuno sa Belle's Bites. Ngunit ngayon, may dagdag na ingay sa loob ng maliit na kusina. Isang masayang tawanan. Nakatayo si Angelo sa isang maliit na upuan, ang kanyang mukha ay may mga mansa ng harina, masayang nagmamasa ng sarili niyang maliit na dauf. Sa tabi niya, si Miko, na tinanggal ang kanyang mamahaling relo at itinaas ang manggas ng kanyang polo, ay sinusubukang gayahin ang ginagawa ni Belle sa paghubog ng tinapay, ngunit palagi itong pumapalpak, na lalong ikinatatawa ni Angelo. Hindi ganyan, Daddy, tawa ni Angelo. Ang salitang "Daddy" ay natural na lumabas sa bibig nito, isang tunog na musika sa pandinig ni Miko. Turuan mo nga ako, boss, biro ni Miko sa bata. Si Belle ay nakatayo sa isang tabi, pinapanood silang dalawa, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang puso ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, isang purong, walang halong kaligayahan. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang magaling at ang mga peklat ay mananatili. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang hinaharap ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng pag-asa. Napansin ni Miko ang kanyang pagtingin. Ninisyan niya si Belle mula sa kanilang kinatatayuan, isang ngiti na puno ng pasasalamat, pangako, at pag-ibig na muling nabubuhay. Umiti rin si Belle pabalik. Hindi ito ang pagtatapos na inakala nila 10 taon na ang nakalipas. Ito ay mas magulo, mas masakit, ngunit mas totoo. At sa gitna ng amoy ng tinapay at tawanan ng kanilang anak, alam nilang pareho, ito pa lang ang simula. Ang simula ng kanilang bagong kabanata.